Alright, magandang hapon. At mega love shout out sa lahat ng ating mga OFW. Ayan. Ayan, bago ang lahat ay mega love shout out muna sa lahat ng mga solid na subscriber. Ayan, magandang hapon po. Ang bilis umabot ng buhok ko. Tumatanda na talaga tayo At mega love shout out po kay Mami Mercy Calunod. Alright, kay Audrey Nicole, kay Biyahing Brankel Sam, kay Nani Sanchez Vlog, alright, at kay G Chang Wok. Magandang hapon po sa inyong lahat. At kay Kagawad Antonian. Alright, magandang hapon po. At mega love shout out po saan man kayo naroroon, Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong mundo. Yan, sa lahat ng nararating ng live na ito, magandang hapon po sa inyong lahat. Alright, ako po ay nandito sa ilalim ng puno at nagpapahinga. Katatapos lang ng aking gawa at katatapos ko rin lang mananghalian. At kahapon nga at talagang hindi ako nakapag-live ng kasi talagang grabe ang bakbakan ng aming trabaho. Alam nyo naman ang may trabaho, talagang hindi natin mapipis yung ating live stream kung anong oras, no? Ang importante nakakapag-update tayo sa mga nangyayari sa ating kapaligiran sa ngayon, no? At ang masaklap na katotohanan ay yung mga inaasam-asam yung taas na sahod ngayon ay nganga. Nganga po tayo sa inaasahan yung mga sahod. Di ba? Yung mga diehard dyan, mga loyalista. Kasama kayo sa nabudol. Alright, nabudol kayo. Alam nyo, bilang isang manggagawa, inasahan na yan ng July 19 kasi sinabi na July 19. Pero bago yan, ko yun sa inyong umpisa, no? Para mapagtagni-tagni nyo ang pangyayari na yan naganap nung nagkaroon ng bigla ang rally ang INC, kung saan in-announce nila na 3 araw silang magrarally doon nga sa EDSA People Power Monument, doon sa EDSA. At umamin doon ang militar na talagang ang kapulisan na wala silang natunugan na intel na magkakaroon ng mga ganong pagkilos ang kapatiran ng ANC. Ngayon, siguro ang ating doon na nag-analyze ang ating mga magigiting na mga namumuno sa gobyerno, na talagang marami ng galit kasi nagulat sila ganun karami ang dumagsa bigla sa EDSA, no? Nakapagplano ng overnight na hindi na-detect ng ating intelligence community. Kaya siguro nag-isip sila ngayon para mabawi, kailangan nilang magpalabas overtime ng kontra doon sa galit ng tao. Ano ang naisip nila? Ayan, Habana Catalina Aguilar. Ayan, magandang hapon.
At siguro nag-isip ito ang magandang pangtapat diyan. Kaya ang naisip nila i-announce na magtaas ang sahod. Kasi kagulat-gulat na biglang lumabas itong si dating Senador Francis Tolentino, no? At siguro talagang pinagplanuhan nila na hindi nagkonsulta doon sa mga malalaking negosyante. At ngayon nagresulta ng pagtutol yung mga malalaking negosyante kasi ganoon kataas ang itinaas na 85 pesos, no? At siguro ang tanging paraan nila, bayaan nyo na lang, humingi na lang kayo ng TRO dahil hindi namin kukontrahin kung ano man ang inyong nanaisin. At dumating na nga yung July 19, nagkaroon ng pag-extend na hindi muna ipatupad yung pag-increase ng mga salary ng mga manggagawa. At ito na nga ang lumabas nung isang araw ay nakakuha na ng TRO kung saan walang magaganap na pagtaas dahil humingi nga, nakakuha ng TRO ang manggagawa. Kaya ang tanging ano lang ng Dole Secretary ay maging mahinahon tayo lahat ng manggagawa. Buong manggagawa ng Metro Manila, nabudol kayo. Iyan ang maliwanag na katotohanan. Di ba? Maliwanag na pambubudol yan. Alam nyo, at tinuligsa ang ating dating senador na si Francis Tolentino kung saan Sorina Habalia, yan, magandang hapon. Kung saan itong naging pahayag nga ng Dole Secretary na sa halip na magkaroon ng pagkondina doon sa pagbaba ng TRO ay good afternoon Boost DTV, shout out sa iyo dyan. Yan, shout out din sa iyo. Sorry na Habalia. Yan, magandang hapon. Sa halip na kondinahin ng ating yan, thank you. Sa halip na kondinahin ng ating Dole Secretary ay ano ang sabi? Maging mahinahon po tayo. Di ba? Ngayon, lumalabas na sino ang pinoprotektahan ng ating Dole. Maliwanag po yan, ang pinoprotektahan niya ang mga negosyante. Kasi nga po, kaliwat kanan ang tumutuligsa sa kanya, lalong-lalo na si Congressman ng Kamanggagawa Party List na si Elisan Fernando. At tinuligsa siya na mayroon palang batas na regarding dyan sa pag na-aproba na pala yan ng across the board ng pangkalahatan at na-declare na hindi na pwedeng i-TRO ng mababang hukuman, no? Maliban lang kung pupunta ng Court of Appeals or Korte Suprema. Kaya kaliwa kanan ang bumatikos sa ating Dole Secretary, no? Kaya nakakalungkot na lahat ng manggagawa ng NCR maraming umaasa kasi kanila lang po galing ako sa isang malaking construction company, pati doon sa kanilang mga security kausap ko sila lahat. Frustration ang nangyayari sa kanila kasi nga nasa kamay na nila, abot kamay na. Kasi napakalaking bagay po nun yun, 60 per day. Magkano yun dito sa NCR? 360 ang madadagdag sa iyong salary. Kung sumasahod ka ng 2,800 hanggang 3,000, madadagdagan ng 600. Pero nangyari, naging pangarap na lang, naging bangungot sa kanila. Kaya kanina ang daming galit, lahat kanina
inabutan po kasi ako ng break time kasi ang break time doon is 11:30. Kumbaga, nakipaghalubilo tayo doon sa mga security, doon sa mga manggagawa. Talagang yun ang inaasahan nila. Pero naglaho ang kanilang pangarap, naging bangungot ang kanilang mga pangarap na makamit nila yung pagtaas. Kahit man lang papaano makabawas-bawas sa kanilang mga gastusin. Pero ganun na lang ang nangyari. Oh. Ngayon, anong masasabi nyo? Sabi ko, maging mahinahon lang daw kayo, sabi ng Dole Secretary. Kaya ang ganti nila, pagdating na tumakbo ng pagkasenador, sisiruhin nila. Ayun ang kanilang mga sabi. No? Ako naman, inaano ko lang naman sa inyo. Baka sakaling makinig ang ating mga namumuno dyan sa gobyerno. Na marami pong galit dahil sa pinaggagawa nyo. Ako pangkaraniwang manggagawa din lang ako. Pero magiging ipokita ako pag sabihin kong hindi ko inasahan 'yon. Kahit sino inaasahan 'yon. Pero hindi ako magiging hindi ako masasaktan ng ganon sa kanila kasi nga yung pagsuspindi pa lang nung pagtaas ng July 19, pagsuspindi pa lang nagduda na ako na mukhang malabo. May inaantay na milagro. Ayan nga, milagro na. Nakakuha na ng TRO. May isang malaking company daw na nag-file ng TRO. Kayo ba sa tingin nyo, hindi ba pinagplanuhan 'yon? Shout out sa Troll Crocs at Utot Mublo. Where are you? Join host. Ayan, Boost DTV's live. Shout out also to Jupaw Gasol, moderator of host Boost DTV. Ayan. Attendance already. Ayan, thank you. Sorry na habaliya. Kaya nga nakakalungkot na umabot tayo sa punto na talagang nagkakaroon na ng frustration yung mga tao, di ba? Kaya ang gobyerno nito wala talagang walang isang salita. Walang paninindigan sa kanyang mga pinagsasabi. Ano lang noon, para lang maging mahinahon ang lahat. Isinabay sa ng rally, di ba? Doon sa INC, isinabay yung sinabing pagtaas. Ang tanging purpose lang noon para maibsan yung galit ng mga manggagawa dito sa Metro Manila. Alam niyo kung bakit? Pag ang manggagawa dito sa Metro Manila ay umalsa, lumabas lahat yan magkaisa kahit 2 araw lang. Bagsak ang ekonomiya. Kasi nandito galing lahat yan. Pag nagkaisa yan at lumabas sa kanilang mga trabaho, magsasakripisyo na sila ng 2 araw nilang sahod para lang makita ang kanilang frustration sa administrasyon na ito. Pero sinabayan nila ng ganon, kaya medyo naibsan yung kanilang pero ngayon bumalik. Yan, mga welcome din kayong makipagbardagulan basta walang murahan. Reaction lang tayo tungkol sa nangyari sa ating bansa. Yan, tama po yan. Kaya nga sabi ko doon kanina sa mga kausap ko, grabe ang nyo, di ba? Umasa kayo, inasahan nyo ngayon. Pero ang nangyari nga, di ba? Nga ang inabot. Walang naganap. Kasi nagkaroon ng TRO. Kasi ang ko doon, ang sa akin doon, wala talagang mangyayari na pag-increase. Wala. Kaya ganun ang strategy nila para lang mapahupa yung tao sa galit. Pero sa tingin nyo sa nangyari na ito, sa kansila, sa pagtaas ng sahod, hindi ba magagalit lalo ang tao? Ayan, kayo po ang
kayo po ang tatanungin ko. Kung halimbawa kayo, pinangakuan kayo tapos hindi tinupad, di ba? Siyempre, inasahan nyo na. Halimbawa yung nililigawan mo. Sabi mo, sinabi sa'yo, sa Lunes, sagutin na kita. Aokyo Junsom. Ayan, shout out. Halimbawa sa Lunes, sagutin na kita. Tapos pagdating ng Lunes, nakita mo doon sa mall, naglalakad, may kaakbayan na. Di ba? Anong mararamdaman mo? Di ba? Magagalit ka? Ganun din yun. Pinaasa lang tayo. Welcome din ang mga toll farm ni Bibi Marcos. Pwedeng makipagbardagulan basta walang murahan. Reaction lang tayo sa mga nangyari sa ating bansa ngayon. Di ba? Lee Sung Soon. Ayan. Thank you for coming here. Ayan. Mega love shout out to you, my dear friend. Alright. Lee Sung Soon is a very loyal person. Ayan. Here in my life. Ayan. I pin your ayan. Totem Sak cute. Ayan. Thank you Lee Sung Soon. Di ba? Mayroon ako ditong mayroon ako ditong nawala tuloy. Gusto mo bang mukhang professional ang team mo? Nawala yung post nung pinost nung kaibigan ko. Saan ba yun? Hanapin ko muna ha. Ayun nga ang nangyayari. Mayroon na namang nangyari na mayroon na namang krimen sa Las Piñas. Yung 14 years old ay pinag-uundayan ng saksak yung kanyang kaklase na 13 years old. Di ba? Kaya nadali na naman si si Mang Kiko. Nadali na naman siya. Di ba? Yun kasi ang batas ni yun ang batas ni Mang Kiko. Aray ko. Diba? Kaya grabe na pati ang krimen po sa ating lugar. Napakarami na ng nangyayaring krimen dito sa atin. Teka lang, mali yata yung ko mali yata yung napin ko. Okay. Kaya mag-ingat po tayong lahat dahil po sa mga kaganapan ngayon sa ating kapaligiran. Grabe na po ang nagkalat na po ang krimen. Buti pa yung palamurang vlogger. Talagang nag-effort yung ating mga administrasyon na mga kabinete, nag-effort na puntahan, pero yung hinold up at ninakawan yung kanyang pamilya. Wala man lang ka-effort. Nagalit pa kay Ivana Alawi na nagbigay ng 2 milyon. Kasi bakit daw pinangungunahan ang gobyerno? Talaga naman Di na natin maintindihan yung ating ngayon. Nagalit siya kasi nagbigay ng 2 milyon. Yung gobyerno kasi 2,000 lang yata. Kaya wala. Talagang mag-ingat na po kayo. Ngayon, ang pinagbabawal na gamot ay talagang laganap na kahit saan.
nahihirapan na kami kasi pati mga pulis ay talagang masasabi natin na hindi na mapagkakatiwalaan, no? Hirap na hirap ng kapulisan natin na mapatino yung kanilang nasasakupan kasi nga kadalasan mga kasama pa nila. Kaya kayo ba dyan sa inyong mga lugar, kumusta naman? Lalong lalo na yung mga pinagbabawal na gamot, naghanap na rin ba? Kasi pag nabibiktima, ginagawa pansamto. Talaga naman yung ating mga kaparian, ano? Ay nako. Kaya sana matapos na ang ano nito. Matapos na ang ating paghihirap. No? Magandang pagbubukas pa ng mga tanong. Unusual, hindi ang karaniwan, hindi po tama. Ayan yung just in. Ayan, yung pagsuspindi ng ating diba? Sinuspindi po ng Pasig Regional Trial Court yung minimum wage. Are you then saying that this didn't happen when Ay kasi lang ito. Ang pag-vibes pa. Ano? ito po ay isang pag-ibig na pagkakita ng bansa? Ayan, pakinggan nyo ito ha. Ang pag-vibes pa. Oh. Panoorin nyo na makukuha ng Pilipinas sa pag-launch ng rocket. Ito po ay isang parte ng pag-asenso ng bansa. Common. Common sense nga ni. Literal na nakaigit si Auntie Claire. Yaw. Hindi niya alam ko. Piko ni Pagkon si Auntie Claire. Alam niyo yung sinasabi na yung sinasabi na racket. Hindi naman pala yung racket na na aabot sa ibang sa kalawakan talaga. Kumbaga maliit lang na parang lang siya. Oh no, grabe na talaga ngayon sa Pilipinas. Kalat na ang droga, di ba? Pagbibenta ng droga siya ang presidente. Yung pinangangalandakan pala ng presidente na racket, hindi naman pala talagang aabot doon sa outer space. Kung hindi, maliit lang na racket na kumbaga ang masasagap lang yung mga katulad ng masasamang panahon, kung may bagyo, kung gaano yung init. Parang iyon lang pala ang gustong gustong pag-aralan. Anak ng baka, akala ko naman kung magtatagal sa kalawakan ng taon. Iyon lang pala ang plano na kaya rocket, hindi pala yun, BB rocket lang. Kaya ang kalalabasan BB packet, di ba? Kaya grabe ang pangbubula sa atin ng ating administrasyon. Kita mo yung droga ngayon. Grabe, kalat na ang droga ngayon sa ating barangay. Pero aywan ko bakit That baliwala na sa natin. kino-question ngayon ng Barangay Kapatang sa Chaong Quezon ang estado ng isang proyekto ng Department of Public Diba? Yun na yun.
ang Pilipinas yun pala siya mismo ang magbenta ng droga pag siya na ang presidente. Saranggulang racket yan. Nasa taas ng bubong ba, tapos bagsak din. Minuto lang Bibi racket nga ang labas, pambihira. Akala ko kung anong pinagyabang. Alam nyo, di ba, may mga kaibigan naman tayo na itong pag umatin ka pala ng SUNA, mayroon kayong mga bonus. Yung mga hindi umatin, walang bonus. Ngayon, siyempre tapos na yung SUNA, nagkaroon ng parte yung ating magigiting na mga kongresista. At pagdating doon sa parte, nagtaasan yung wakilay nila at hindi na nakatiis. Ang naging pulutan yung kasama doon sa SUNA na pagpalipad ng racket. Kumbaga naging pulutan doon sa kwentuhan na ang pinagtatawanan nila yung presidente, yung pag-announce niya, kasi ang usap-usapan doon di umano, ang pinag-usap-usapan doon di umano ng mga kongresista ay bakit daw isinama. Loading paminsan-minsan dito, host, mahina yata ang signal. Dito rin medyo mahina ang signal ko, Madam Sorina. Ang nila, bakit sinama pa sa speech ng presidente yung pagpalipad ng racket na yon. Kumbaga, doon natin na napagtanto na yung mga congressman talagang sumusuporta lang sa kanila dahil sa busog na busog sila. Busog na busog sila sa suporta. Kasi pag hindi ka sumusuporta at kumukontra ka sa kanilang sinasabi, pinalalagay nila na kanila kang kaaway. Ngayon, may isa akong iparirinig sa inyo na katunayan na totoo yung mga sabi-sabi, no? Totoo yung mga sabi-sabi. Ang paparinig ko sa inyo yung teka lang, nawawala paparinig ko sa inyo na talagang totoo yung Are you then saying na that pag hindi ka sumuporta ka sa kanila, the Department of Public tinuturing Works kanila na kaaway, no? Tinuturing kanilang kaaway. Sumabay si Segway tungkol dyan. Well, hindi ko alam kung anong ginagawa tungkol dyan. Ayan. Well, hindi ko alam kung anong ginagawa ni Secretary Vince. Hindi ko siya nakakausap. Except nung kinausap nila ako na sabi nila na ang tingin daw ng Palacios ay ako critic ay supporter ako ni Sara Duterte. Sabi ko naman, paano ako magiging Duterte? Kayo yung mga Duterte, nag-aaway lang kayo. Ako, tagal na rin akong critic ng mga Duterte. Saka hindi kayo magkakasama. Because meron senator talaga to siya. May policy difference kami. Bakit? Ano bang sinabi sa iyo Violent war on drugs. Ano bang sinabi sa iyo ni Sec Political dynasty? Ano bang sinabi sa iyo ni Sec Sabi niya, kasi daw yung mga salita ko nakakalakas sa mga Duterte. Sabi ko, mali yan. Yung mga mali nyo, yun yung nakakalakas kay Presidente Duterte. Sabi niya, ba't di mo kami Ito ko sa projects, meron ba siya sinabi? Ano? Projects mo sa Caloocan, sa distrito mo? Hindi, ang parang gusto nila yung
nakikita ko mali, sabihin ko tama. Para magka-proyekto ko. Kung hindi, Sir, again, may flood control project ka ba sa Caloocan? hindi, wala pa nga akong proyekto kahit isa. Ah, talaga? For 1 year, wala. Hindi, pero Zero. since 2020, pagpasok na naging congressman mo ngayon, wala pa? Wala, zero. Wala kang project at all? Wala. Dati nasa majority ka, minority, senior deputy minority. Wala pa naman kasi first time pa lang. Hindi na-release yung aking mga... Actually, yung isang proyekto, pinaliwanag ko kay Secretary Beans, dyan sa C3, mabaha dyan sa may release ng tren eh. Okay. Yung dumadaan dyan yung mga trucks, trailers, logistics from different parts of the country to the pier, sa port. Oh, sa may shade tree. Oh. Sabi ko, kasi bumababa pagdating sa riles. So sa solution, dapat itaas yung riles para maitaas din yung kalsada. So napondohan yon sa pamamagitan ng 2026 national budget. Hindi nila ni-release yung sarong. Hindi So pa ngayon tagulan, edi Baha na. hundreds of millions in trade ang mawawala sa Pilipinas. Dahil lang sa politika? Dapat Because of politics. Dahil sa ikaw ang nandoon, Oh, kaya yes, hindi yes, nila yes. nilalabas Because of ang saro. politics. Because of Dahil politics. perceived na critic ka. Yes. Sabi nga ni Secretary Bin, sisiruhin niya daw ako. Sabi niya. Sinabi niya. Sabi ko, ano ka ba? Sekretary o politiko? Ano sabi niya? Hindi ko na, hindi. Iyan ang sasabihin ko sa budget hearing. I-erase mo kasi ilalabas na sa ano. Scoop yan dito. Hindi ko Oo, rin alam yan. oo. Ano, mga kababayan, katunayan, ganyan ho, kakupal, katulonggis, at katarantado. Itong Di ba? Pilit pa din na-divert nung nag-interview yung pero nahalata ni Congressman Irese. Si Congressman Irese po ay congressman siya ng District 1 ng Caloocan, kung saan tinalo niya yung manok ni BBM na si Mitch Kahayon. Ayan, tinalo ni Congressman Irese si Mitch Kahayon. No? Si Mitch Kahayon po ay congressman ng administrasyon. Kaya ang nangyari, siniro yung budget niya at sinabi nga sa kanya na hindi siya bibigyan kasi nga yung mga good afternoon, Lance Bautista, ayan, magandang hapon. Ayan, may love shout out kay Lance Bautista. At sinabi nga daw sa kanya ni Vince Dizon na sisiruhin siya ng budget. Kaya ang nangyari, binigyan siya ng 20 million na budget pero hindi ni-release yung saro. Kaya ang nangyari, wala siyang project kahit isa. At ang dahilan, sinasabi sa kanya na critic daw siya ng administrasyon, kaya lumalakas yung isang Sara Duterte na dahil sa kay Congressman Irese. Kaya ang sagot naman ni Irese, kayo nga ang magkakampi, di ba? Naghiwalay lang kayo, samantalang ako matagal ng critics ng mga Duterte. At ang sagot naman daw ni Vince Dizon sa kanya na kampihan mo yung administrasyon para mabigyan ka ng pondo. Ang sagot niya naman, maliwanag naman yung sagot niya na saan po lugar nyo, tay? Dito ako sa sa baba, sa likod lang ako ng Napolcom. Diba? Dito lang ako sa ilalim ng puno. Sa likod ng Napolcom building. Kaya ang sabi daw ni Vince Dizon na dapat suportahan mo ang administrasyon. Ang problema, kahit na mali, susuportahan mo pa ay mali yun. Ibig sabihin, hindi niya na si Congressman Irese. Kaya hanggang ngayon, zero budget siya. Ganon ang isang administrasyon na ito. Pag ikaw ay kaaway, pag hindi ka kumampi sa kanila, kaaway ka. Wala kang budget. Di ba? Iyan ang malinaw na pamumulitika.
Wala pong ibang ano diyan, ibang paliwanag kung hindi pamumulitika po 'yan. Kasi pag hindi mo sila kinampihan, ang turing nila sa iyo ay kaaway. Di ba? Nakakalungkot pag mga ganong klaseng pamunuan. Di ba? Di ba dapat pag meron check and balance? Pero bakit anong nangyari? Pag hindi mo kinampihan ituturing ka, papalagay kang kaaway? Ganon ba 'yon? Kaya malungkot. Hay po, tama po kayo. Kaya sa tingin ko hindi naman dapat ganon. Pag ikaw ay nasa administrasyon, dapat titingnan mo yung titingnan mo lahat kasi sa tingin mo ba yung presidente ba nun hindi ba bumoto sa iyo? Bakit nang dahil lang sa isang congressman pahihirapan mo yung mga constituent mo? Constituent mo pa rin yun. Dapat mo pa rin paglingkuran yun kasi taong bayan pa rin yun kahit sino man yan. Katulad nung sinasabi nyong electric bus sa Davao, yung libreng sakay na electric bus. Inako nyo na project nyo yon na simula pala 2022 hindi nyo binabudgetan ang Davao, hindi nyo binibigyan ang budget, tapos ngayon aakuin nyo na national government na project yon. Di ba napakawalang nyo naman delikadesa? Pagkatapos yung hindi bigyan, ngayon umaasenso tumatayo siya sa sarili niyang paa, tapos ngayon yung mga achievement aakuin mo na sa'yo na hindi mo naman pala binibigyan ng budget. Kaya maraming long story short, basta ayaw mong maging sindikato katulad nila, ikukulong ka nila. Tama. Di ba? Pinangangalandakan mo pa, sa suna mo pa pinangalandakan, ha? Na project mo yung labas ng electric bus ng Davao. Tapos ngayon, nibir mo naman pala binigyan ng pundo. Di ba? Sino ba? Niloloko mo lang yung sarili mo niyan. Hindi ka ba nahihiya doon sa in-announce mo pa mismo sa'yo, sa yung SUNA, na never mo naman palang binibigyan ng pundo ang Davao? Pinabayaan mong tumayo sa sarili niyang paa. Ngayon nagkaroon ng mga achievement, inaako mo. Di ba? Yung mga pinagbubuksan ng mga tulay dyan na inumpisahan ng Pangulong Duterte, wala tayong doon. Kasi siyempre sinalo mo na lang yan. Kahit akuan mo yan, wala na tayong magawa dyan. Kasi nga ikaw na ang nakaupo. Pero yung hindi mo binigyan ng proyekto, pinatayo mo sa sariling paa at nagkaroon ng mga achievement, inako mo, yan ang malaking kagaguhan. Di ba malaking kalokohan yun? Aakuin mo yung hindi sa'yo. Totoo, ikaw ang presidente, pero binigyan mo ba ng budget? Hindi mo naman binadgetan. Tapos ngayon, aakuin mo. Di ba? Kapalan na lang ng mukha yun. No? Parang sinabi mo na wala ka talagang kakayanan kaya nang ako ka na lang ng hindi sa yung mga achievement. Di ba? Inaako mo na lang yung mga achievement ng iba dahil tanggap mo na wala ka talagang kakayanan. Parang yun ang yun ang tingin ng tao sa iyo. Pag mga ganun ang yung mga paninindigan, nakakalungkot na umabot tayo sa punto na inaako mo na yung hindi naman dapat sa iyo. Totoo yun, presidente ka. Pwede mong akuin yun kung binigyan mo ng budget. Hindi mo naman binigyan ng budget. Pinabayaan mong mamuhay sa sarili niyang diskarte. Tapos ngayon, aakuin mo yung kanilang mga achievement. Di ba kapal ng mukha yun?
Hmm. Parang palit ulo. Parang palit ulo din. Yung makakalaya na si Bong Revilla, tapos kukulong din nila ang mag-inang Libeste at Ligarda. Wala na tayong maaasahan mapabuti pa ating bansa basta si BBM pa ang presidente. Iyan nga ang nakakalungkot. Ngayon binibira nila ng todo ang mag-ina na Libeste nang dahil na doon sa solar power. At ang tanging partisipasyon ng kanyang ina, hindi daw mangyayari ang lahat na yun kung walang tulong yung nanay. Dahil yung nanay niya ang yung nanay niya doon pa lang, yung mga statement pa lang noon ni Ombudsman Remulla, talagang luto na, planado na talagang uubusin yung oposisyon. Sinong isusunod? Si Cayetano. Di ilan na lang matira. Sinong isusunod nila? Yung magkapatid na Bilyar. Kasi nga ang gusto nila by hook or by crook ma-impeach ang isang Sara Duterte. Pero huwag kayong pakakasiguro, dahil pag nalusutan lahat ng ito, wala na wala na kahihiyan sa katawan si BBM, baka tuyot na yung utak. Manila Dreams, yan, shout out. Kaya nga nakakalungkot na nakakalungkot na umabot na tayo sa punto na dahil wala siyang maibalandra na kanyang mga sariling proyekto, nang agaw na lang ng proyekto ng may proyekto. Kaya sayang pati ang pera natin. Biruin mo, panibagong utang na naman ngayon, aabuti na ng 19.03 ba yun? Trillion. Naka-4 na taon pa lang 6 trillion na ang nauutang ng administrasyon. Inunahan na, tinalo na ang isang Rodrigo Duterte, samantalang si Tatay Digong dumaan yung pandemic, kaya umabot ng ganon kalaki yung naging utang. Pero ito, wala itong pandemic at nagbenta pa tayo ng 25 na tonelada ng ginto dyan. Magtigil kayo, puro kayo bintang patuloy. Ernesto Manalo, ayan, bulag sa katotohanan. Magtigil kayo, puro kayo bintang. Bulag ito si bagong gising. Matagal ng tulog na si Boss Ernesto, di ba? Isipin mo, napakalaking inutang, 4 na taon pa lang, yung sunod na taon pa. Grabe ang natin, malupit ang pamahalaan natin. Isipin mo, ang Kininyong hindi naman wala naman siyang naitulong kahit piso. meron naman alam nyo, sa totoo lang sabihin ko naman sa inyo, meron naman talaga siyang nilunsad na project na love bus. Pero hindi po libre, may bayad po. Silvina Girale, yan, shout out. Kung makikita nyo, bumabiyahe ng Batasan, iyon po ay mga livelihood po yan, ipinasok po yan sa PWD at saka sa solo parent. Kasi po mayroon yan sa amin sa Valenzuela, love bus. DSWD po yun, project ng DSWD ni Secretary Rex Gatchalian.
ang project diyan pinangangalandakan ni BBM na libreng sakay. Hindi po yan libre. Hindi po yan libre. Kasi po, project po yan ng mga PWD. Yung PWD, livelihood, ginawa nilang livelihood, ipinasok nila sa livelihood. Sa halip na magbigay ng ayuda ang DSWD, ang ginawa ng DSWD, bumili siya ng bus na yan, gumawa sila ng grupo ng mga PWD na parang asosasyon. Ipinasok nila sa livelihood. Pagkatapos, ang magmamanage po noon, yung grupo ng mga PWD. Yun po yun. Nag-create si Secretary Rex Gatchalian ng isang grupo ng mga PWD na pwedeng mag-manage doon sa kanilang ano na yon. Mayroon silang dalawang labbas na kulay blue. Labbas ang pangalan bumabiyahe ng simula Batasan, pagkakaalam ko, hanggang Quiapo. Labbas, 2 piraso. Iyon po ay livelihood ng mga PWD. Hindi po iyon libre. Yung pinagsisigawan ni BBM na libreng sakay. Wala pong ganon. Iyon po ay create ng DSWD para sa livelihood ng mga PWD. Ang kikitain nun, pagdating ng isang taon, ilalabas yung bayad doon sa, kumbaga, ilalabas yung bayad doon, ipupundo sa pangalan ng kanilang organisasyon na PWD. Tapos, yung susobra doon, yun ang magiging paghahati-hatian ng mga PWD pagdating ng isang taon. Iyon po ang aking pagkakaalam kasi po yung 3 kong kaibigan na PWD ay kasama po sila doon sa officer na nagmamanage doon sa ano na yon, labbas. Okay? 3 pong kaibigan ko ang nandoon na PWD. Nandoon sila sa management. Sila ang nagmamanage nun. Sila ang nagmamanage nun. Nakamonitor po ang DSWD. Kaya yung pinagsisigawan ni BBM na libre sakay, wala po yun. Wala pong katotohanan yun. Ano pa? Ganito, Manalo. May tanong ka pa? Kaya puro kalukuhan yan. Yung mga pinagsasabi ng ating presidente. Pinagmamalaki ni BBM Marcos ang nagawa ng ibang presidente sa sinungaling. Sinungaling niya, walang niya talaga. Napakakapal ng pagmumukha. BB Marcos. Galit si Madam Sorina. Iyan po ang ano niyan, yung sinasabi niya na labas na libre sakay, wag po kayong maniwala doon kasi sa amin mayroon mismo yan. Kausap ko parate yung mga officer doon. Paano di ko makakausap? Taga roon sa amin, doon ang paradahan malapit sa amin, sa BGC Valenzuela. Kaya nakakausap ko po yon. Madalas ko pong nakausap. Kaya ang nangyari, ganito ang nangyari. Dahil nga walang kikitain, dahil nga iipunin sa loob ng isang taon, kaya ang nangyari, nagpahabol ang DSWD ng 100K para pinakaayuda doon sa lahat ng membro ng PWD. Ang sa 2 bus po, ang membro ng PWD is 47 member livelihood. Baka pagdating ng iyong kamalasan ay hindi ka ng tulong hingi ka ng tulong huwag kang kampante, kapal din ang apog mo
lilitaw mo ebidensya. Ebidensya mo, sumakay ka kasi. Huwag yung salita ka lang. Paano nga hindi ko malaman? Ikausap ko nga palagi yung mga opisyalis doon. Oh. Puro ka talaga puro ka alam niyo, mga bulag kayo. Oh. Ngayon namamasukan ka ba? Para maniwala kang hindi para hindi mo masabing puro ako salita. Namamasukan ka ba? O anong nangyari sa taas sahod? 'Di ba binudol na naman kayo? Binudol pala tayo, 'di ba? O mayroon ka pang hirit. Nasaan yung 60 na pagtaas? Nga. Kain bubog. Mga bulag kayo sa katotohanan, huwag na kayong magpabulag. Aray ko. Sa Mandaluyong, nabigay ng tig 10 kilong bigas, nung tinimbang 8 kilo lang pala. Aray ko. Mga talaga kayo, mga loyalista nga. Huwag na kayong magpabulag. Parang hindi ko masabi, kausap ko palagi yung mga opisyalis. 47 silang membro ng PWD. Paano ko alam? Ako ang naghanap ng ibang PWD. Pabira talaga. Ako ang nagbigay sa kanila ng ibang membro. Magkano pinasok? Ilan ang pinasok ko doon? 10. Kaya paano hindi ko malaman? Isa ako sa nagpasok doon sa mga PWD. Talaga ka, Julie, ha? Mabisite. Kaya huwag kayong magtanga-tangahan. Makapuna ka lang. May masabi ka lang. Para kan si Mima. Anong sabi? Si Digong daw ilagay nasa karton, ilagay sa garapon. Ngayon, sino ang nasa garapon? Di ba siya? Kaya huwag kayong ganyan bad yan. Magdadaldal man ako magdadaldal dito. Pag nagbago ang pamalakad ng gobyerno, makikinabang kayo. Okay? Lahat kayo makikinabang. Kaya huwag kayong kung loyal kayo, tingnan nyo ang mabuti kung maayos ba ang ginagawa ng sinusuportahan nyo. Kung kayo ba nakikinabang ba ang tao, hindi yung ikaw lang ang nakikinabang. Nabigyan ka lang siguro ng 10 kilong bigas, ganyan na yung attitude mo. Anak ng baka talaga kayo. Wala na kayong pakialam sa kapitbahay nyo. Hindi ganon ang mamamayang lipunan. Pero naintindihan naman kita, Ma'am Julia, bilang isang supporter, dapat lang na ipaglaban mo, pero huwag kang magbulag-bulagan. Paglaban mo ang katotohanan. Basta katotohanan ang pinangahawakan mo. Pero huwag mong sabihin sa akin Ngayon, yung sinasabi mo na pagdating ng araw na humingi ako ng tulong, sila ang may sa akin kasi 30 years na akong kinakaltasan ng PhilHealth. Ngayon, ninakaw na nila yung pira ng PhilHealth. Asa na, hindi na nila maibalik-balik. Hindi ko pa nang pakinabangan minsan yung aking PhilHealth. 30 years na akong kinaltasan. Kaya huwag mong sabihin na pag ako nangailangan, silang may utang sa akin. Troll yata itong isang yan. Yan na, Ma'am Sorina. Ay, nako. 30 years na akong kinakaltasan ng PhilHealth.
Ni piso hindi ko pa nagamit. Oh. Ngayon, asa na yung 60 billion na kinuha ng administrasyon na ito? Hindi pa nababalik hanggang ngayon. Yung naghahabol na si Dr. Tony Liacion, siya pa ang may kaso ngayon. Dahil tinututukan niya talaga yung pagsauli ng 60 billion. Ngayon, kawawa si Dr. Tony Liacion. Siya ang may kaso, siya pang nasuspindi. Tama ba yun? Kaya, huwag kayong, kahit kayo, mga diehard na supporter kayo, maging mapanuri kayo lagi. Tingnan yung maigi. Oh. Hindi yung palibhasa kayo lang ang busog. Galit na kayo sa tingin nyo ba? Ako, hindi pa ako matutuwa kung tama ang pinagagawa ng presidente nyo. Hindi naman ako ipokito na tao. Dahil ang politika, isang araw lang yan. Kung tama ang pinagagawa ng presidente nyo, hindi ko yan pupunahin ng ganito, hindi ako magsasalita ng ganito. Hindi ako nagsasalita sa kanya dahil galit ako. Nagsasalita ako sa kanya kasi mali ang ginagawa niya. Wala naman akong karapatan magalit sa kanya kasi hindi ko naman kilala pagkatao niya. Doon sa kanyang ginagawa, doon ako nagagalit. Ikaw ba naman 30 years kang nagbayad-bayad ng PhilHealth tapos pagdating ng araw kailangan mo na, di mo magamit? Dahil wala ng pira? Matutuwa ka? It's a prank. Ergita. Ergita Bill. Parang ang sagwa naman ang pangalan mo. Erget Arbil. Oh, di ba? Di ba? Ikaw ba, Boss Erget? Gaano katagal ka nang namamasukan? May trabaho ka ba? Ngayon, nabudol tayo. Sa halip na itaas. Binudol pa tayo. Ay, nako talaga. Laking kalokohan ng ating mga namumuno sa pamahalaan. Alam niyo ang gobyerno, napakagaling ng gobyerno. Nandyan ang batas lahat, susundin na lang ng namumuno, pero hindi sinusunod. Kasi ang umiiral sa kanila ay kanilang pansariling interest. Ganon ang ating pamahalaan ngayon. Puro sa kanilang pansariling interest ang iniisip nila. Alam niyo kung bakit? Napalautan na sila. Pagdating na napalitan ang presidente, tapos sila lahat. Maraming magtatakbuhan sa ibang bansa. Maraming magkakasakit. Kasi hahabulin sila lahat, lalong-lalo na yung 1.3 trillion na nawala sa flood control. Mahigit 1 trillion. Hahabulin at hahabulin yan. Hahabulin sila ng pinagagawa nilang multo. Kaya ngayon, iniisip na nila, masaya kami sa Japan, daming budol dyan. Puro ayaw na iniisip. Tama nga mga no? Madam Ergit Terbal. Budol talaga, tingnan mo. Pagkatapos i-announce na magtataas ng 85. Ngayon, laban, bawi na naman. Bawi na naman. Isipin mo, attorney pa yun yung nakaupo ngayon na sekretary daw ng DOLE, si Francis Tolentino. Kaya dapat lang na hindi nanalo sa pagkasenador Walang malasakit sa manggagawang Pilipino. Kaya galit na galit sa kanya yung isang congressman na si Congressman Elisan Fernando doon sa kamanggagawa party list. Galit na galit sa kanya. Dapat daw pinaglaban. Dapat naman talaga. Si ang sekretary ng DOLE. Sino bang pinoprotektahan ng DOLE? Di ba ang manggagawa? Bakit ang pinoprotektahan niya yung yung mga negosyante? Di ba? Kaya tandaan nyo, pagdating baka hindi na ito butante ng Pilipinas si Madam Ergit Arbil. Tatakbo yan ang pagka-senador uli. Si Tolentino.
ikampanya mo na dyan sa Japan na wag nang umulit makaupo yan. Unang-una, balimbing yan. Pangalawa, walang pagpapahalaga sa ano. Walang pagpapahalaga sa mga manggagawang Pilipino. Si Sirut Official, yan, shout out. Tamsak boss, yan. Thank you, salamat sa iyong pag-like. Diba, buti pa kayo sa Japan, masaya kayo. Dito, tinatawa na lang namin yung inis namin sa ano, sa namumuno. Ay, pinagtatawa na lang namin. Isipin mo, abot kamay na sana yung pagtaas ng sahod. Pero ngayon budol pala. Anak ng baka talaga, oo. Lakas makabudol eh, ano? Lakas makabudol ng administrasyon na ito. Ay, nako. Kaya, Boss Irgit, kayo dyan sa Japan, mag-ipon na kayo para dumating man ang panahon na magpurgod na kayo sa Pilipinas. O hindi na kayo aasa. Di ba? Kung hindi sa sarili nyo ng kakayanan kayo. Isipin mo ang mga kalukuhan ng pamahalaan ngayon. Kaya puro budol ang namumuno ngayon. Isipin mo, kung hindi ba naman budol, hindi naman pala binibigyan ang Davao ng budget simula na umupo. Tapos ngayon, nakabili na sarili nilang project yung Davao. Inako pa. Kapal ng mukha, ano? Ay, nako. Nakakalungkot lang na umabot na tayo sa punto na ano. Yan, Lisong Soon, yan, shout out. At si Sirut Official, shout out din. Kay Erkit Herbal, shout out sa inyong lahat. Kaya grabe ang ano natin ngayon, ang pamahala natin ngayon na wala na talagang ano. Parang hindi na sila nahihiya sa kanilang ano ginagawa. No? Pang-angkin. Yung ano, sabi nila yung trend. Oh. Pinagmamalaki nila. Yung pala hindi naman pinunduhan kaya umabot na ng ganong katagal. Di ba? Samantalang sinabi noon ng DOTR na si yung dating DOTR secretary ni Duterte dapat 2026 may tatakbo na yan. Pero hanggang ngayon wala. Oh. Mahirap man manirahan sa ibang bansa, ngunit mas mahirap diyan sa Pinas. Daming kawatan at kurap at mas dumami pa ang krimen ngayong Marcos mga administrasyon, kaya mas mabuti pa sa ibang bansa kahit mahirap. Tama. Alam nyo, pagkakataon nyo rin yan kung kayong mga nasa ibang bansa, pagkakataon nyo rin, ang taas ng dollar ngayon, 61 na po ang dollar ngayon. Kaya napakalaking bagay po yan sa inyong mga OFW. Talagang dati yung $100 nyo 5,000 lang, ngayon yung $100 nyo is 6,000 na. Kasi nga 61 na po ang dollar ngayon. Baka mag 62 pa yan or 63. Kaya yun, kung ang limit nyo na padala is 5,000 pa rin ang ipidala nyo. Ibig sabihin nakasave na kayo ng 1,000 pesos. Pwede na yun na ipunin para pampurgod. Kaya sa lahat ng mga OFW, ayan, mahirap man ang inyong pinagdadaanan, pero ngayon medyo maganda-ganda ang inyong ano, kasi mataas talaga ang ano ng, kasi wala talagang ano, talagang hindi maganda ang takbo ng ano natin ngayon. Kaya ganun ang
dollar na yan. Yun, nakaisang oras tayo. Baka abutan ako ng ulan dito. Nandito ko sa ilalim ng puno. Alright. Ang ringgit host, magkano value sa Pinas? Hindi ko alam yung ringgit. Ringgit Malaysia ba? Parang Malaysia ang ringgit. Hindi ko alam kasi yung kaibigan ko sa Malaysia. Hindi pala. Ringgit parang ano? Thailand ba ang ringgit? Kasi yung kaibigan ko Malaysia yung ano niya parang 7 pesos yata or 15. Yung kaibigan ko sa Malaysia. Di ko alam kung magkano ang ringgit ngayon. Alright, magpapaalam na po ako. Baka abutan ako ng ulan dito sa labas. Alright, sa lahat ng mga dumaan, Ma'am Sorayna Habalia, ayan, may kalap shout out. At sa lahat ng mga dumaan, hindi ko na kayo may isa-isa. Mami Mercy Kalunod, may kalap shout out po. Magandang hapon at Malaysia nga ang ringgit. City yata, ang pagkakalam ko City or 15, hindi ko matandaan. Kasi kauwi lang nung nagkita nga kami nung kaibigan ko na taga Malaysia. Member din siya na Ma'am Sorayna ng member siya ng Maisog Malaysia. Si Ma'am Analisa. Ayan. Sa Malaysia po siya. Malaysian citizen na siya. Okay? Alright, maraming salamat po sa inyong lahat. Magandang hapon at ingat po kayong lahat. Mami Mercy Kalunod, thank you very much. Sa lahat ng dumaan, maraming salamat. Ingat po kayo lahat.